Ang SCF Church po, pati ang VAV Connected ay meron pong isang napakaliwanag na mission. To raise up worshipers who worship in spirit and truth and to send them out. Ito po yung mag-train ng mga worshipers sa espiritu at sa katotohanan at sila rin ay maihayo mula dito. Following this mission, we invited Sister Nita from Cambodia last May. Dahil po sa pagsunod ng ating church at ng VAV Ministry sa mission na ito, inimbitahan po natin si Sister Nita mula sa Cambodia noong nakaraang Mayo. For about 11 months, she stayed here and received worship training with all our support. Sa loob po ng labing isang buwan ay nagstay po si Sister Nita dito kasama natin para mag-train para mag-training sa suporta na nating lahat. We know that 11 months is not enough time for perfect growth. Yung 11 months na yon, hindi po talaga yun sapat para talagang makamit yung perpektong paglago. There might not be a giant leap in her skills yet. Hindi man po napakalaki, sobrang laki ng leap or nung nagawang sa skills niya. But during this time, she worshipped with all of us. Pero sa panahon na nandito po siya, nakasama po natin siya sa pagsamba. She attended many great worship concerts. Marami pong mga worship lessons, concerts, ang na-attenan din ni Sister Nita. And most importantly, she learned the value of worshiping in spirit and truth. At ang pinaka-importante po sa lahat, natutunan po niya yung kahalagahan ng pagsamba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Today is her last Sunday with us. Ngayong linggo pong ito ay ang kanyang huling linggo na kasama natin. She has one last prayer set this Wednesday. At sa darating pong Miyerkules, yun po yung huling prayer set na kasama natin siya. And she will leave for Cambodia on the 9th. At sa April 9 po, siya uuwi na po patungong Cambodia. SF Church, she really needs our prayers. Para sa ating lahat sa ating family, SF family, kailangan po nating ipanalangin ang ating kapatid na si Nita. Please pray that Nita will not forget her calling even in her busy daily life. Ipanalangin natin na sa gitna ng kanyang very busy na buhay, pagbalik niya sa Cambodia, ay hindi niya makaligtaan yung calling na binigay sa kanya ni Lord. Pray that she will put worship and training as her top priority. Ipag-pray po natin na maging talagang pangunahing prioridad niya yung pagsamba sa Diyos at pag-train niya bilang isang worshiper. Pray that she will build up worship in spirit and truth in Cambodia. Ipag-pray din po natin na maitaas ni Sister Nita ang kingdom ng Panginoon sa pag-worship doon sa Cambodia, sa spirito at sa katotohanan. And now SF Church is proud to send out our very first trained worshiper. At ngayon po sa atin, dito sa SF Church, tayo po ay very proud na sa unang pagkakataon ay makakapagpadala tayo ng trinain natin na worshiper sa ibang bansa. Could you come to the stage, please? Okay. I give you the certificate. This certificate is proudly present to Sef Nita Ra. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. John chapter 4, verse 24. Upon the completion of this journey, we hereby commission Sef Nita Ra as a worshipper sent forth by VAV Connected and SF Church. VAV Connected will faithfully walk alongside her as she plants the seed of worship and raise up new worshippers in Cambodia. Amen. We look forward with joy to seeing her worship God, our Father, alongside worshippers from all nations. Sun Jung Hwang and Hyun Song, VAV Connected, Philippines, and David Kim and Rebecca Hwang, VAV TT. Amen. Let's sit here. Please come.
Yeah. Sister Mia, please come forward and share a few words with us. Me? Yeah. I thank God for calling me here in the Philippines. I thank God for I cannot. Thank you. Good. Thank for your warm welcome and love, and I feel like Philippines is my second country. Thank God. Thank for His love. Thank God for His grace that before I come to the Philippines, I pray that I want to have a good relationship with everyone here in the Philippines, and I pray they love me like the people in my place love me, but here is love me more. So it's, I will not say goodbye, just see you again. Yeah. That's it, but, yeah, I will cry. Okay, please come. Please come. Yeah, now I'd like to ask everyone to stretch your hands toward Nita as we pray for her. Extend po natin ang ating mga kamay. Pag-pray po natin ang ating kapatid na si Nita. Yeah, just I'd like to pray for her together, and I will pray. Okay? Yeah, let's pray for her and her new journey. Let's pray. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님 또 니따를 하나님의 뜻 안에서 이곳에 보내시고 하나님 또 예배가 무엇인지 하나님이 얼마나 예배자를 찾으시는지를 그 마음을 알게 하시고 아버지 또 그 사명을 가지고 또 캄보디아로 돌아가는 그 은혜를 주셔서 감사합니다. 주님 우리가 하나님 니따의 마음속에 하나님 그 부르심이 잊혀지지 않게 하시고 아버지 외로운 싸움이라도 하나님 담대함을 주시고 하나님 용기를 주시고 하나님 새 힘을 더해 주십시오. 하나님 새 힘을 더해 주십시오. 주여 하나님 니타를 통해서 하나님께서 이루실 놀라운 일들 우리가 기대합니다. 하나님 예배의 마음을 불일들이 일으켜 주셔서 아버지 하나님 많은 사람들을 만나게 하시고 아버지 하나님 상황을 초월한 하나님의 마음을 따라갈 수 있게 하여 주십시오. 아멘. 아멘. Our good Father God, we thank you. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for planting your heart in SF Church and allowing us to send out our first worshiper. Maraming salamat po na itinanim mo ang iyong puso sa aming church, sa SF Church, at inalaw mo kami, Lord, na mag-send out ng kauna-unahang worshiper. Lord, wherever Nita goes, help her never to forget the value of worship she learned here. Panginoon, saan man po magtungo si Nita, tulungan mo siya na wag po niyang makalimutan yung kahalagahan ng worship na natutunan niya rito. Help her to do her best in planting the seeds of worship. Tulungan niyo siya na gawin niya yung best niya sa pagpa-plant ng mga buto ng worship. Pour out your spirit and inspiration and musicality upon her. Ibuhos mo ang iyong banal na espiritu, ang inspirasyon sa kanya at palaguin mo pa yung kanyang skills. Let her meet good worshipers in Cambodia so that the seeds she plants will bear fruit. Panginoon, makatagpo siya ng mga mabubuting worshipers din sa Cambodia para yung mga butong itinanim niya, Panginoon, ay magbunga ng marami. May we also live as true worshipers in each of our places and unite again to worship only Jesus Christ. Kami rin po, Panginoon, ay mabuhay bilang mga totoong mananamba sa aming mga kanya-kanyang lugar, pamilya, at i-unite mo kami, pagsamahin mo kami, Panginoon, upang sambahin namin tangi lamang si Jesus. In the name of Jesus, who is worthy of all worship, we pray. Amen. Sa Amen. pangalan ni Jesus na siyang karapat-dapat makatanggap ng lahat ng papurit pagsamba, dalangin namin. Amen. 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 Let's give another big loud applause to encourage her. Thank you. Okay, thank you. Yeah, God is good. God is good.
Yeah, today is Resurrection Sunday. We celebrate Jesus who defeated death and rose again. Ngayon po ay araw ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus at pinagdiriwang po natin yung pagkakatalo ng kamatayan at sa kanyang pagkabuhay muli. Yeah, resurrection is not just an old story from 2,000 years ago. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, hindi ito po yung kwento-kwento lamang na matagal nang nangyari noon. I declare to you today, may the resurrection of Jesus be experienced in your life right now. Amen. Dinideklara ngayon sa panahon na to na ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay maranasan natin sa ating mga buhay sa sandaling ito. Amen? Amen. Amen. What does it mean to experience the resurrection? Ano po bang ibig sabihin na maranasan ang resurrection? It means believing that suffering is not the end. Ito po yung naniniwala tayo, nananampalataya tayo na hindi dulo, hindi huli ang pagdurusa. It is having hope that victory always follows the struggle. Ito yung nagkakaroon tayo ng pag-asa na pagkatapos ng kahirapan ay nagkakaroon ng victory o tagumpay. Yeah, but remember, we cannot experience the resurrection without passing through suffering and death. Pero alalahanin natin na hindi po natin mararanasan ang resurrection kung hindi po tayo daraan sa pagdurusa, suffering, at sa kamatayan. Long before Jesus came, God showed us this resurrection faith through the Bible. Bago pa po dumating si Jesus dito sa lupa, pinakita na po ng Diyos yung pananampalataya sa pagkabuhay muli sa pamamagitan ng Biblia. Look at Abraham. Tingnan po natin si Abraham. God told Abraham to sacrifice his only son Isaac. Sinabihan siya ng Diyos na isakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Yeah, Abraham did not just pretend to obey. Si Abraham po ay hindi lamang nagkunwari na susunod siya. He was ready to do it. Siya po'y handa na gawin ito. How could he do that? Paano niya ito nagawa? He had faith. Meron siyang pananampalataya. He believed that even if Isaac died, God would bring him back to life. Naniwala si Abraham na kahit namamatay man ang kanyang anak na Isaac, kayang buhayin ng Diyos ang kanyang anak. He trusted that God always keeps His promises. Nanampalataya siya na ang Diyos ay tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Yeah, Hebrews chapter 11, verse 18 to 19 said, God said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Sabi po sa Hebreo 11, 18 to 19, sinabi ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ni Isaac, magpapatuloy ang iyong lahi. Naniwala siya na kayang buhayin ng Diyos ang mga patay. Kaya't sa matalinghagang pananalita, muli niyang nabawi si Isaac mula sa kamatayan. Yeah, look at Jonah. Tingnan naman po natin si Jonah. Jonah tried to run away from God and ended up inside a big fish. Sinubukan pong tumakas ni Jonah mula sa Diyos at siya po ay nilagay sa loob ng isang malaking isda. It was a dark place of death for 3 days. Siya po ay nandun sa loob ng madilim na tiyan ng isda na parang kamatayan na para sa kanya. Nang 3 araw po siya nandoon. But God brought him out alive. Pero nilabas siya ng Diyos mula sa isda ng buhay. Through Jonah, an entire city was saved. Sa pamamagitan ni Jonah, isang buong bayan po ang naligtas. Jesus said this story was a sign of His own resurrection. Sinabi po ni Jesus na ang nangyaring ito kay Jonah ay isang sign o senyales ng kanyang pagkakabuhay muli. Yeah, many stories in the Bible point to Jesus. Finally, Jesus gave His own life for us. Napakarami pong kwento sa Biblia na tumutukoy sa resurrection ni Jesus. Pero nakita naman natin na talagang nung dumating siya, nangyari po ito talaga sa kanya. And after 3 days, He rose again in glory. Pagkatapos ng 3 araw, nang siya'y namatay, siya'y nabuhay muli sa kaluwalhatian. To experience this, we need complete faith. Para po maranasan natin itong resurrection na ito,
kailangan po natin ng isang kumpletong pananampalataya. The resurrection is impossible for humans. Imposible po ang pagkabuhay muli para sa ating mga tao. We cannot escape the curse of the devil on our own. Kung sa ating sariling kalakasan, hindi po natin kayang labanan o makawala doon sa sumpa na binigay ng Diablo sa atin. Only God who created everything from nothing can turn death into life. Tanging ang Diyos lamang po nang lumikha ng lahat-lahat sa kawalan, siya lamang ang may kakayanan na magbuhay, na magbigay ng buhay mula sa kamatayan. Now on the cross, Jesus said, "It is finished." Doon po sa cross, sinabi po ng Panginoong Jesus, ito tapos na, natapos na. He has already broken every curse. Sinira niya na po, winasak niya ang lahat ng sumpa. He gave us a new life. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. But sadly, many people still do not fully believe in this resurrection. Pero nakakalungkot po kasi napakaraming tao pa rin ang hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus. Yeah, last Thursday, Alay Lakad began. Nung nakaraang Thursday po, nakita niyo po ba yung alay lakad nagkaroon? Yeah, millions of people walked from Ortigas to Antipolo, Cathedral. Napakaraming tao, milyong mga tao ang naglakad mula Ortigas patungong Antipolo Cathedral. They walked 20 to 25 kilometers in 6 hours. 6 na oras po silang naglakad, mga 20 hanggang 25 kilometro. Yeah, some even walk barefoot. Yung iba po nakapaa pa nung naglakad sila. Why do they do this? Bakit po nila ginawa ito? They want to offer their pain to God. Gusto po nilang i-offer yung kanilang mga pasakit They sa make, Panginoon. they make a panata, hoping God will answer them because they suffered. Sila po ay gumawa ng panata sa Diyos at sila ay nagho-hope, umaasa sila na sasagutin ng Panginoon yung kanilang mga panata, yung kanilang sacrifice o yung suffering na naranasan nila. Yeah, in Pampanga, some even nailed their hands to a cross. Sa Pampanga naman po, maraming tao ang nagpapapako sa krus. They think they must sacrifice and work hard to receive a blessing. Iniisip nila na kailangan nilang magsakripisyo at talagang gumawa ng todo-todo, maghirap para sila'y makatanggap ng pagpapala ng Diyos. Yeah, SF Church, remember Isaiah chapter 53? Naalala po ba natin yung Isaiah 53? Yeah, Jesus Christ already carried all our curses, sickness, poverty, and fear. Si Jesus po ay pinasan niya na po ang lahat ng mga sumpa. Kinuha niya na ang kahirapan, ang takot, ang sakit, pinasan niya na po lahat. He already finished everything on the cross. Tinapos na po niya ang lahat sa krus. He rising again, he proved his complete victory. Sa pagkabuhay niya muli, pinatunayan niya ang kompletong tagumpay. Jesus rose so that we no longer live on the curse. Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay para hindi na tayo kailangang mabuhay sa sumpa. He rose so we can be healed, escape poverty, and go to the Father with joy. Siya po ay bumangon mula sa mga patay para bigyan tayo ng kagalingan, para mawala ang ating kahirapan, at para po tayo ay magkaroon ng kaligayahan sa pagpunta natin sa Ama. Yeah, blessings do not come from our suffering or hard work. Hindi po nanggagaling ang pagpapala ng Diyos mula sa ating mga suffering, yung pagkahirapan natin, paghihirap natin. Yeah, our worship and service are not a burden. Hindi po pasanin ang ating worship, pagsamba, yung pagpunta dito sa church. Hindi po ito pasanin. Yeah, we don't do it because we are afraid. We don't do it to get a reward as a priority. Hindi po natin ginagawa ang mga to dahil tayo'y natatakot. Hindi natin ginagawa ito dahil ang main target natin, priority natin, ay ang pagpalain tayo ng Diyos. Yeah, we walk this path because we love Jesus Christ, who already saved us. Nilalakaran po natin ang journey na ito, ang landas na ito, dahil mahal natin ang Panginoong Jesus na nagligtas sa ating lahat. Amen?
Amen. Amen. It is a path we walk, trusting that Jesus protects us and guides our lives. Ito po yung nilalakaran nating landas at tayo'y nagtitiwala na ang Panginoong Jesus ang nagpoprotekta sa atin at naglilid, nag-guide sa atin. Yeah, Jesus paid for all our sins by His death. Binayaran na po ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Jesus gave us complete salvation by His resurrection. Binigyan niya po tayo ng kompletong kaligtasan dahil sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Maybe some of you are in a dark place today, like Jonah inside the fish, or like Jesus in the tomb. Siguro, yung iba sa atin dito, nasa madilim na lugar kayo sa panahon na to, na para kayong si Jonah na nandun sa loob ng sa tiyan ng isda, o kaya naman parang si Jesus nung siya'y nandoon pa sa tomb niya. Yeah, but our faith does not look at reality. Pero yung pananampalataya natin, hindi ito nakatingin sa ating sitwasyon ngayon. We look at the victorious Jesus Christ. Tinitignan natin ang matagumpay na si Jesus. Do not try to prove your faith through your own suffering. Huwag niyong ipakita ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng suffering, katulad ng ginagawa ng iba. Just believe in what Jesus says already finished. Manampalataya lamang tayo na tinapos na lahat ng ito ng Panginoong Jesus. Yeah, Romans chapter 8 verse 18 said, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Para sa akin, ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Our Jesus turns despair into hope. Pinalitan po ng Panginoong Jesus ng pag-asa, ang kawalang pag-asa natin. He turns fear into joy. Pinalitan niya ng kaligayahan ng ating mga takot. He connects what was broken and restores this world into God's kingdom. Inayos niya ang lahat ng nasira at ibinalik niya ang mundong ito para tayo'y maging kaharian ng Diyos. Yeah, in Mangahan, the PJ said, new house and new life. Dito po sa Manggahan, sinabi ni PJ, bagong bahay, bagong buhay. Amen. I praise God. Even after losing everything in the fire, there was hope. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kahit na nawalan ng lahat dahil sa sunog, mayroon pa ring pag-asa. Yeah, I want to close this preaching with this confession. Ito po, i-close natin ang sermon na ito at ito po ang ating magiging confession. His resurrection and new life. Ang resurreksyon ni Jesus ay ating bagong buhay. Once again, His resurrection and new life. Ang resurreksyon ni Jesus ay ating bagong buhay. Amen? Amen. Yeah, could you stand up please? Tumayo po tayong lahat.